Isang mapagpalang araw po ng Lunes, December 22 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe, and then pa-hit na rin ang notification bell para lagi kitang ma-update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update natin mga kababayan ko, ay wala po tayong bagyong minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero lagi kong sinasabi, meron tayo ngayong iba't ibang weather system na nagpapaulan sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. At aalamin natin yan. Sa atin pong tinatawag na forecast weather condition, sa area po ng Isabela, sa may Aurora, Quezon, kasama pong mainland Cagayan, ang weather condition po sa mga lugar na yan ay patuloy pong makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms dahil po sa shear line. So ang impact naman nito, posible pong pagbabaha sa mababang lugar or landslide sa mga landslide prone area due to moderate to heavy rains anumang oras. So kahit walang bagyo, may mga tsansa pa rin ng mga pag-uulan tayo na posibleng maranasan. Kaya mag-ingat pa rin tayo, ugaliin pa rin magdala ng payong, jacket, kapote, dyan po sa mga lugar na binanggit ko. At ito naman po tayo sa area po ng Visayas, sa may Mimaropa, sa Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kasama po ang Davao Oriental ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa easterlies or yung maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Sa pagkatala ng pag-asa, ang impact po nito ay posibleng pagbabaha pa rin sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kung sakali pong magkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. So patuloy pa rin natin bantayan ang sama ng panahon at ugaliin pa rin po magdala ng payong, jacket, kapote panlaban po sa mga biglaang buhos po ng mga pag-ulan. Dito naman po sa may Batanes, sa may Babuyan Islands, Apayao, Kalinga at Ilocos Norte, ang mga lugar po na yan patuloy po makakaranas pa rin ng cloudy skies with light rains or mahinang pag-uulan dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang impact naman ng northeast monsoon, may mga tsansa pa rin ng mga pagbaba sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Lagi ko sinasabi na ang amihan naman o northeast monsoon, mahinang impact lamang ng mga pag-uulan ang naidudulot niyan. Pero dahil sa iba't ibang weather system, sa tatlong weather system na yan, sa shear line at easterlies, halos nadodoble po ang impact ng northeast monsoon or hanging amihan. Mag-ingat pa rin tayo. Ang nalalabing bahagi po ng Ilocos region, the rest po ng Cordillera Administrative Region, patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan, lain ko sinasabi, mahinang pag-uulan lamang ang naidudulot yan, pero mag-ingat pa rin tayo sa mga posibleng banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. So dito naman tayo, marami naghihintay at nag-aabang sa parte po ng Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay bahagya pa rin o naapektuhan pa rin ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. So ngayon malinaw sa atin na ang tatlong weather system na nagpapaulan at nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy nating minomonitor. Inaasahan hanggang sa nalalapit po na December 25, ngayong nalalapit na Pasko, may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan dahil po sa iba't ibang mga weather system. At dito naman tayo sa tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Actually, itong tropical cyclone threat potential natin, hindi po nagbabago yung sa forecast na nakikita natin, which is consistent or stationary yung paggalaw, sa pagitan pa rin ng December 19, nakarang araw pa yan na update natin hanggang ngayong nalalapit na December 25, yung nakikitang LPA dyan ay low chance pa rin na kategorya na maging tropical depression. Pero yung direction naman niya nasa may Eastern Visayas at Eastern Mindanao. So banta pa rin yan sa posibleng banta na magiging huling bagyo ngayong 2025. Kaya mag-ingat pa rin tayo
maging alerto, mag-antabay sa mga update para alam natin kung may mga bagyo pa rin ba o may mga pag-uulan na mararanasan. Lalo na po ngayong nalalapit na Pasko, marami sa atin, marami sa mga kababayan natin mag-out of town, pupunta sa iba't ibang mga lugar, mamamasyal, pupunta sa mga ninong at ninang. Kaya kinakailangan na unahin natin kung ano nga ba yung lagay ng panahon. So sa pagitan naman ng December 26 hanggang sa next year, January 1, 2026, nawala o mawawala yung isang sama ng panahon na manggagaling sa eastern na Visayas at magkakaroon naman ng panibagong low pressure area dyan po sa may kanlurang bahagi ng Palawan. Pero nakikita pa rin yan na low chance na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. So hindi pa rin tayo dapat maging kampante kahit halos parehas yan low chance na maging isang ganap na bagyo. Ang pinagpipray natin dito, wag mabuo yung iba't ibang mga weather system kasi tatlo na yan. Paano pag sinabayan pa yan ng isang weather system which is ang ITCC na nakarang araw meron na possible din na magkaroon sa mga susunod na mga araw. Kapag nangyari na mas dumami ang weather system na nakakaapekto sa ating bansa, may mga chance pa rin na magbago or maging medium chance to high chance ang LPA na yan na maging tropical depression bago ang Pasko at pagkatapos po ng Pasko. So kailangan na lagi tayong mag-antabay, lagi pong makinig sa update at lagi kong sinasabi sa inyo, may bagyo man po or wala, kinakailangan natin maging alerto at maging handa. Lagi pa rin tayong magdala ng jacket, kapote, payong, lalo na yung mga lalabas, yung mga mamamalengke, no, yung mga pupunta sa iba't ibang mga lugar, no. Alam naman natin na ang sama ng panahon pabago-bago. Ang mga pag-uulan minsan unpredictable. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa inyo, may mga tsansa pa rin sa hapon at sa gabi ng mga pag-uulan dahil sa iba't ibang mga weather system. Uulitin ko ano yon. Northeast monsoon, easterlies, at ito pong tinatawag natin na shear line. Mag-ingat tayo mga kababayan. So yan lang po muna ang pinaka-short update natin sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Lunes, December 22. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.